Ako sa inyo, alamin natin. Pag-aralan natin. Marami kasi kaya mahirap. Dalawa eh. Either nagmamarunong or feeling marunong. Yung may acne, alam mo yung acne? Yung alam ko na yan. I'm sure may mga nagpunta dito, ay alam ko na yan. Pyramiding yan eh. Yan ganun. Maraming tao ganun. And I used to be like that also. Pero yun, nag-invite sa akin. Cameraman lang. Ako nurse na. Buti nila pinaniwala ako. Minsan gano'n, yung inaakala mong pinakalis na tao, siya pala yung makakatulong sa'yo. Kaya, pasalamatan yung mga nag-invite sa'yo. Okay, umpisa na natin. Okay, pakabuti tayo siya. So, kukompare natin si Henry C. Kung si Henry C. nagtayo ng dalawang kumpanya, dito magtatayo ka ng dalawang team. Team A and Team B. System. We're talking about system. Kung si Henry C. namuhunan, dito hindi ka mamumuhunan. All you need to do is to share the business to every people you meet. Kasi every person wants to change. Tama ba yun? Every person wants to change. Lahat ng tao sa mabagong buhay, lalo na ngayon. Kaya ano gagawin mo? Bigyan mo ng pag-asa, ikwento mo yung negosyo. Tama? Kwento mo. Ate Linda. Hiramin ko yung pangalan mo, okay lang? Babalik ko din mamaya. Toto, Ate Linda. Ano, Ate Linda, may kakilala ka ba at dalawang tao na pwede mong share ng negosyo? Anong pangalan? Mercy Adore You. Mercy and... Sino pa isa? Leia. Yan. Okay, tingnan niyo po ito ha. Kung si Henry sinagtayo ng Banco de Oro at SM, hindi ka magtatayo ng kumpanya. Dalawang team. At kung si Henry nag-hire, hindi ka mag-hire. Ikikwento mo lang yung negosyo. In your case, Ma'am Linda, ikwento mo kay Mercy tsaka kay Leia yung negosyo. By just, inviting them over and let them hear the presentation also. Maliwanag po yun? Yes. Hello? Yes. Okay. Ito na. Listen carefully. Dito muna sa pogi titingin. Okay? Di ba tumingin sa likod? Okay. Kwento ngayon ni Linda, Ma'am Linda, kay Mercy at kay Leia yung negosyo. Nakita ngayon ni Ma'am Mercy, uy, tama-tama yan, Linda. Naghahanap ako ng sideline. Naghahanap ako ng sideline. Gusto ko mag-franchise, kaso limited ang pera ko. Down payment muna ako. Dahil nag-down payment siya, kita si Ma'am Linda ng 500 pesos. Nilagay mo ngayon yung Ma'am si Mercy sa Team A. Ikwinento mo rin kay Leia. Okay? Ikwinento nyo kay Leia. Si Leia naman, gusto pala mag-dealer. Kasi maraming connection sa Japan, for example, ganon. So, nag-down payment, because she wants to become a dealer, kumita kayo ng 500. Okay? Now, how do we go about this system? We call it point system marketing. Point system marketing. Parang SM. Di ba sa SM, pag bumili ka ng produkto, you earn points? Yes. Yung points nagiging cash? Yes. Tama? Ganon din ko tayo, point system. Pag nagbenta ka ng produkto, you earn points. Yung points nga lang dito, nagiging cash. Sa SM kasi reward lang eh. For every 200 pesos, you get 1 point. Yung 1 point is equivalent to 1 peso. Ang problema doon, yung points nyo, sa inyo lang, hindi man mapupunta sa iba eh. Tayo, we call it group point system marketing. Ibig sabihin, yung points ni Linda, ni Mercy, group effort to ang tawag dito. In fact, dahil inalukan ni Linda si Mercy at si Leia, nakaipon si Ma'am Linda ng 150 points. Because every membership package, you earn 150 points. So, dalawang inalukan mo, 300 points. Now, ito yung tanong. Ano ba yung 300 points na yan? Okay, ang sabi ng company, the moment nakita ng computer that you get 150 points in your Team A, 50 points in your Team B, there's a match that happened. Okay, how many points all in all? 300. That 300 points will be converted into cash, amounting to 2,400 pesos. Clear? Yes. So, 2,400 plus 500, 500, that's 3,400. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes. Okay. Now, let's say it happens on day 1, Monday. Tuesday. Ma'am Linda, posible ba itong si Mercy at si Leia magbenta din? Oh, yes. Pwede din? Yes. Yes or no? Yes. The following day, si Mercy ang nagbenta, binenta niya, let's say, si X. Si Leia, binenta niya si Y. So, this is X, this is Y. Sino na nagkalok? Si Mercy tsaka si Leia. It's no longer Ma'am Linda. Sino kayo nakikita ng 500? Obviously, si Mercy tsaka si Leia.
Pero yung points, yung 150 points dito, kanino aakyat? Kay Mercy. But the points of 150 will also be credited to Linda. Ganon din yung 150 points dito. Aakyat kay Leia, aakyat din kay Linda. So lumalabas, meron na naman how many points si Linda? 300 points. That 300 points will again be converted to 2,400. Clear? Yes. Okay. Let's say Monday to. Tuesday. Paano pagdating ng Wednesday? Is it possible itong si Mercy tsaka si X na nasa Team A ni Linda magbenta ulit? Yes. Kung nakaipon yun ngayon, ibig sabihin makakaipon si Linda ng 300 points dito, 300 points din dito. Magkano ngayon kikitain na naman ni Linda? Dalawang 2,400 or 4,800. Maliwanag po? Yes. Tuloy-tuloy ngayon yan. Every match, whether sino magbenta dyan, whether si Mercy, si Leia, si X o si Y, basta merong 150 points sa A and B, you get 2,400. Maliwanag po? Yes. Okay. So, clear po tayo dyan. So, let me erase this. So, ano ibig sabihin yan, Elmer? Aba, basta may pumapasok na 150 points, regardless kung ikaw ang nagbenta o yung tao mo na sa A and B, you get 2,400. At tuloy-tuloy yan hanggang kuhanin ka na ni Lord. Dire-diretso ngayon yan. Paano kung nakuha ko? Reyna ng Natasha. Parang yung kahapon dito, number 1 ng Natasha sa Alabang. Nakuha ng grupo namin. Grabe. Yung isa naman, yung XME ba yun? Yung sister company nila? Ha? O yun, MSE. Yun din, top earner ng MSE. Sa kabilang side naman yun. Di ba? O kaya dito, Reyna ng Avon naman, yun, Natasha. Isipin niyo yun. Lahat ng benta niyo, kanino kakya? Sa inyo. Tama ba yan? 2-4 ng 2-4 mo yun. Liwanag po? Okay. Now, ito nga lang, may bad news tayong konti. Kala nyo, puro good news. May bad news tayo. Pagdating ng 1, 2, 3, 4, puro ka siyang babayaran sa inyo ng company. Okay? Kaya meron tayong cycle eh. Step 1, step 2, step 3, step 4. Now, if it falls on the 5th match, on your 5th match, 5th cycle, sabi ng company, imbis na 2-4 ibibigay namin sa inyo, yung kalahating kita sa amin naman. Okay ba kumita naman ang company? Yes. Every 5th match, company naman ang kikita. Pero hindi lahat yung sinolo ng company because you will be given a gift check in return instead of cash. Okay? Anong gift check ang makukuha nyo? So, ibig sabihin, every 1, 2, 3, 4 cash on the 5th, gift check. Pagdating ng 6, 7, 8, 9, ano na naman tatanggapin nyo? Cash na naman. On the 10? Yun. 4 for you, 1 for me. Yun ang arrangement. Is that fair? Yes. It's unfair. Kasi ang fair is 1 for you, 1 for me. Pero sabi ng company, sige, 4 for you, 1 for me. Ganun. Okay? Now, pagdating ng ika-5th match, ano makukuha mo? You have 3 choices. Number 1, ano yun? You get either a Sodexo Pass. Ito pong Sodexo Pass yun na to, it's the biggest gift check company in the Philippines today. Pwede nyo gamitin yan in almost all major establishments. Okay? Yan po. 1,000 yan. Pwede mo gamitin sa lahat ng SM, McDonald's, Jollibee. Pwede mo pang Petron. Ako po, nung medyo tumaas ang gasolina, alam nyo, hindi mo masyado affected. Bakit? Ang pinagagastos namin, pambili namin ng gasolina, gift check. Okay ba yan? Yes. Hindi mo magpapapuntang ka, 2,500, ang ilalabas mo sa wallet, gift check, hindi cash. Di ba? Ang sarap nun. Kasi pag cash, parang gusto mo, ibalik ka lang uli. Hindi. Di ba? Dito hindi, kasi gift check. In fact, kailan lang ko, nakatawa ko, share ko lang sa inyo. Yung wife ko, hello, yung weeks ago, niyaya ko sa Fairview. Okay? Doon po sa Home Depot ng Fairview, namili siya ng dining set. Pagkatapos na nakapili siya, worth 31,000 yung pinili niya. Alam niyo, kala ko babayaran niya ng either credit card or check. Nagulat ko ako, nilabas niya yung ganyan kakapal na Sodexo Pass. Hindi po niya pala yung mga Sodexo Pass na binigay ko sa kanya. Nakabili po kami ng dining set, napalitan yung dining set namin, ang pinambili niya Sodexo Pass. Okay ba ganun? Okay, tuloy na natin. Nalolobat na yung baterya. Okay, yung mic. Kung ayaw niyo po ng Sodexo, pwede kuhanin niyo yung franchise bonus check. Itong franchise bonus check ko na to,
ito naman yung pwede ipunin, pambili ng franchise. Worth 2,000 naman mo siya. Okay? So, ibig sabihin yan, pag naka-input ka 79,000, pwede ka lang pumunta dito sa Royal Business Club, mamili ka ng franchise na gusto mo. Ang pambabayad mo, gift check. Okay? Palakpakan natin yan. Then, another choice, yung tinatawag namin in-house bonus check. Itong in-house bonus check na to, pwede nyo naman gamitin pambili ng produkto. Okay? Yan po. Now, Ma'am Linda, Leia and sino isa? Mercy. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal po? Feeling nyo, gano'ng katagal? Sige, take ko yun. Alas 10 ng gabi. Gano'ng katagal po? 2 hours. 2 hours! Palakpakan natin! 2 Linda, 2 hours! Okay, yung iba mga first timer dito. 2 hours. Bago kayo, gano'ng katagal? Bago kayo makapag-convince ang dalawa. Ha? You don't know! Palakpakan natin! Hindi ka lang po katagal. Wala kayong... Gut feel nyo lang ho. 1 day. Wow, 1 day. Okay? Ano pa? First timer, sino pa iba? Yung pinakamatagal naman yung sa tingin nyo. Sino pa first timer dito? Meron ba? Meron pa first timer dito? Ma'am, first timer. Ay, hindi. Okay. Okay, bigyan ko kayo ng ano ma'am, conservative assumption. Okay? Ma'am Linda. Sabi ni Ma'am Linda, kasi 2 hours eh, nagulat ako. Okay, may mga conservative assumption. What if itong assumption natin? Ma'am, wala kayong selling experience. Okay? Part-time yun ang gagawin yung negosyo. And it will take you a month to convince 2 person. 2 months, 1 month to convince 2 person. Tapos, na-duplicate po kayo. Okay? Ibig sabihin, yung 2 taong inalokan nyo, wala rin experience, 1 month din bago sila makapag-convince, and it will take them a month also. And so on and so forth. Okay? Pinapakita ko namin sa inyo to see the conservative and sabihin natin yung possible worst case scenario na pwede mangyari. Okay? So, tingnan ho natin. Anong date ngayon? November. December na ho, bago kayo nakapag-alok ng 2. Pagkano kikitain nyo? 2-4. Tama? December na ho yan. Pagdating ng January, yung 2 na yun, 2 lang din yung nalokan nyo, kita kayo 4-8. Okay? Hindi nyo nakakilala itong mga to. So, paano kayong 2 na yung batugan din? 2 lang din ang nalokan. 2 lang din. After 1 month ulit, magkano pa kikitain nyo? 7-2. Tama? Tanong, kakilala nyo pa ba itong mga to? Hindi na. Pwede nyo ba pigilan? Hindi. Pwede nyo ba pahintuin? Awayin ka niyan. Diba? Eh paano kung 4th month, ganun din. Yung 2 na yun, mahihain din, 1 month din, bago makakuha, kita ka pa rin ng 14,000. Okay? Tuloy-tuloy nyo yan. Pagdating ng 5th month, ba, nagte-31,200 ka rin. Okay? 6th month, 62,000. If you notice, nakakaipon na kayo ng gift check. Yung gift check na yan, yan ang pambibili nyo na kayo ng franchise. Or pwede nyo gamitin sa Dexo. 7th month, 124,000. Aba, iba na yung sura mo yan. Maputi ka na yan, tsaka palgo na yung pilangan mo yan. Di ba? Tama ba yun? Pwede mo ba mag-shopping na ito, ma'am? Yes. Sa MOA? Yes. Pwede na. Eh, paano pagdating ng 8 month? Pwede ba kumita ulit? Yes. Pwede ulit shopping? Yes. Sa Hong Kong? Hong Kong na yan, di ba? So, tutuloy lang mo natin, 9th month, 10th month, nagpa-576,000 ka na, that's the maximum income. At the end of 12 months, you can still earn 2.7 million. 2 lang kakilala mo, mahihiyain ka pa, wala ka na experience, it will take you a month. Palakpakan doon natin si Sir. Eh, paano kung marami akong kakilala? Di ba? Paano kung hindi lang 2 kakilala ko? Paano kung hindi lang isang buwan? Katulad di ba, 2 hours? Every 2 hours, nakakakuha ng 2. Kaya ang bilis nun. Eh, paano kung hindi mga patukan na nakukuha ko? Paano kung masisipag? Di ba? At kahit sabi mong
batuga yung nakuha mo, itong batuga, kumuha ng batuga, yung batuga, nakuha ng batuga. Eh, paano pagdating ng gitna, yung batuga, nakakuha ng masipag? It's another story. Tama ba yun? Katulad ko po, I started with 8 person. 8 tao inalungan ko. Nung nakita ko yung negosyo, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. I invited 8 people sa agad. Luckily, yung 8 tao na yun, nagustuhan. Pero prior to that, nag-invite pa ako ng 50. Yung 50 wala naniwala. In fact, isa lang. Kilala niyo kung sino yung isa na yun? Ako yun. Bago ko na paniwala yung 8. Ganon. So, eventually, may 8 naniwala. Yung 8 ngayon, alam niyo, mga milyonaryo na ngayon. Yung 50, ganun pa rin sila. Di ba? So, yan po yan. So, ibig sabihin, kung susundin na natin yung sistema, kahit mabagal kayo, bibilis pa rin. You can still earn 2.7 million. Palakpakan natin yung sistema. Now, ito naman ang tanong, paano kung marami akong kakilala? Kasi pinag-usapan natin, 2 lang eh. In the case of Ma'am Linda, Leia, and paano kung kakilala ko 4? Si A, B, C, and D. Can you imagine that also? Is it also possible? Yes. Paano kung kamag-anak ko, ka-opisina ko, ka-church mate ko, kapitbahay ko yung mga inalaman? O kaya, paano kung dumami na kagad sila? May bad news na naman tayo. Kasi kung dumami yung tao nyo, sa Team A at sa Team B, assuming meron ka na 500 tao dito, at 500 tao dito, at 4% lang ng trabaho, that's very realistic, ibig sabihin meron pa rin 20 papasok dito. Tama? Okay? O kaya sabihin natin marami kayong kilala. Si A, si B, saan mo lalagay si C? Dito na. Si D, saan? Doon na rin. Tama? So kung itong si A nagpo-produce ng 10, 10, dito 10 din, 10 din. So 20 pa rin ang pumasok. Ano ba na? Ito bad news. Sabi ng company, in any given day, ang maximum lang pwede bayaran ng company, 10 lang. So meaning to say, ang maximum income nyo lang, 24,000 a day. Yan ang bad news. 24,000 ka na a day. Kung dumami ng tao mo, nagpo-4% lang everyday ang rate mo, 20 pa rin yun, hanggang dito lang kita mo. O kaya, yung 4 na tao pinasok mo, nagsasampu ka agad ang benta nila. Kada araw, dinag-20 ka pa rin. Ang babayaran ng company, 10 lang. So yan ang budget, ma'am. Okay na ba sa inyo 24,000 a day? Pwede na, no? So kung times 7 days, that's 134,000 a week. Times 4 weeks, hanggang 576,000 ka lang naman. Malakpakan natin yan. Okay? So, ibig sabihin, hanggang dyan lang pwedeng kitain. Alam niyo, may mga nakakausap ako. Naliliitan talaga. Hindi naman yan, 500,000 lang naman. Sino dito gusto 60,000 a day? Kita nyo, gahaman din pala kayo. Gusto nyo kumita ng gano'ng kalaki? Yes! Makita ko sa inyo kung paano. Okay, this is another strategy. Instead of doing so, na dalawa, pinagsama mo yung A and B, A and C, B and D, ang pwede nyo gawin, you can start by acquiring 3 slots. Ibig sabihin, hindi, imbis na isang down payment na ginawa mo, 3 down payment. Maniwalag po? So, let's say Linda, no? Linda, Linda, Linda. Okay? So, naglabas ka ng 11,588 times 3, that's 34,000. Anyway, hindi ka man lugi dyan kasi bawat down payment ka may kapalit eh. Tama po? Ang advantage doon, meron kang 3 slot na pwede mo lagyan ngayon ng mga tao, ng mga grupo. That's the advantage of that. Bakit po? In this case, if you notice, imbis na dito pinagsama mo si A and C at si B and D, dito pwede mo paghiwalayin. Dito mo lalagay si A, si B, si C, tsaka si D. Does it make sense? Yes. Kamag-anak, ka-opisina, ka-churchmate, kapitbahay. So, ito yung 01 mo, 02, 03. Lahat yan, ikaw naman yan eh. Now, kung si A nag-produce ng 10, 10, 10 din dito, tsaka 10 dito, notice, yung 02 account mo, kumita pa rin ng 24,000. Yung 03 account mo, kumita pa rin ng 24,000. Yung 01 account mo, combination of A and B, 20. Pero babayaran ng company 10. Yung C and D, yung 01 account mo on your other side, combination ng C and D, 20 din yun, pero babayaran ng 10. Pero still, kikita pa rin yung 01 mo na 24,000 a day. Same effort, same number of people, same time. Pero kita mo, times 3.
In this case, ang pwede mong kitain more or less 60,000 per day. Ano gusto nyo? 24,000 a day, 60,000 a day. Palakpakan nun natin ito. Okay? So yan po yan. Now, ang net po ng 24,000 natin is 19,200. So hanggang dyan lang kung pwede nyo kitain, 19,200 per day plus dalawang gift check. Yan po yan. Kung dalawa lang nakakilala nyo. Okay? Maliwanag po ba yan? So yan po yan. Yan. Kita na natin. Yan. Kung 3 accounts ka, ang possible earning mo, 60,000 per day. Ano maganda? Ito o ito? Single or 3 accounts? Pero kung dalawa lang talaga kakilala mo, hindi mo maganda. Ganon. Okay? Pero iba talaga mga milyonaryo at mga negosyante at talagang business-minded. Nakita nila yung possibility. Yung iba, 7 accounts. 7 ulo, 7 slots yung kinuha nila. Anyway, 8 tao lang na may ilalagay mo. Yung 8 tao na yung tatakbo, gagalaw, pwede ka kumita as much as 134,000 a day, 940,000 a week, 4 million a month, or 48 million in 1 year. Palakpakan doon natin. Okay? Ito na naman. Skeptic. Sino dito balot na balot sa katawan ng negative? Sabi naman ni Ma'am Linda ko naman, paano kung wala akong makilala, ako lang mag-isa? Wala akong makilala sa buong mundo. Yan. Nag-iisa lang ako. Ako yung isang singaw. Biro lang mo. Paano kung gawin natin ito naman sistema ng iba? Nakausap ako ganito paano kung wala akong inalokan kayo isa? O di sige, ikaw mag-alok. Kung ka lang mag-negosyo, yung mag-alok. Pero tanong, wala akong inalokan. Nagbenta lang ako ng produkto. Ilang ginawa niya? Direct selling. Kikita pa rin ba ako? The answer is yes. Bakit po? Notice, if you buy products, you earn points. Aside from the discount that you are getting. Liwanag po? Ito ang tanong ngayon. Bakit naman ako bibili ng produkto nyo? Simple lang. Sabi ko, nagkakape ba kayo? Yes. Nagkakape ba kayo? Yes. Oh. Kung bibili kayo ng kape, ano gusto nyo? May discount o wala? May points o walang points? Naturally, bibili ka dun sa may discount at may points. Bibili ka ng glutathione, ba't ka bibili sa Mercury Drug na sobrang mahal, wherein you can get it half the price? Tama po? So, ibig sabihin, magpapalit ka lang ng brand. Ilang sabon na ginamit nyo mula nung natuto kayo maligo hanggang ngayon? May bumalik ba? Wala. Ito, papalitan ko lang yung brand ng soap. Tama po? Gusto mo lumakas ang katawan? Bumili ka ng mga produkto natin. You just patronize. Tama po? By doing so, ikaw ho ito, okay? Let's say you earn 1,500 points. Bukod po doon sa discount, meron ka pang 8% rebate. May 120 pesos na bumalik. Okay? So, ibig sabihin niya, habang nagkakape ka, nagkakape asawa mo, natutuwa ka. Kasi bawat higop ng asawa mo ng kape, may points yun. Ganon yan. Imagine niyo kung lahat ng kamag-anak niyo, gumagamit ng produkto kapareho sa iyo. Imagine the points that you're donating. Tama? Ito maganda. Paano kung isang linya lang tumakbo? Sabi ng iba, ito lang ang tumakbo. Ito lang ang nagtrabaho. Yung kabilang side, hindi. Okay lang din yun. Kung siya naman nabenta, nakaipon siya ng 3,000 points, you get 5%. Yung first level mo, yung second level mo, 4%, third percent, 3%, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Maximum income, 125,000 per month. Maganda, maganda, maganda. Napakasarap po yan. Okay? Imagine niyo kung lahat talaga ng makakilala mo, they're buying the same product that you are using. Imagine the points that you are accumulating. Okay? Okay. Tapusin na natin. Next, yung mobile stockist program mo natin. Itong mobile stockist, so as I've said, if you want a bigger discount, katulad doon ng mga grupo ko sa Hong Kong, okay? Yung mga grupo ko sa Hong Kong doon, mga nag-work sila 6 days a week doon, during Sundays off sila. Okay? At nagkukumpulan sila sa isang lugar doon sa Hong Kong. Siyempre, mga gusto yan nagbebenta ng mga produkto, gano'n, di ba? Alam nyo, marami na ako mga stockists doon, they are earning at least 5,000 a week by just selling the products. Some of them are stockists. Okay? Anong advantage pag stockists kayo? For example, yung glutathione na 700,
If you're a stockist, makukuha mo lang at 560 pesos. So, ang laki ng profit margin mo. Kung kayo po ay product center katulad ko, makukuha mo lang siya at 490. Okay? If you sell it at 1,400, again, as I said, your profit margin is up to 150%. Ganun kalaki po yan. Palakpakan nun natin yan. Okay? So, sa mga seryoso, desididong i-market na, you apply for a stockist or a product center, if possible. Okay? Then we have a special incentive program. Meron tayong profit sharing. Okay? A part of the earning of the company will be given back to us. Meron tayong raffle. Ito na December 16. Incidentally, I'm inviting all of you. December 16 at Metro Bar, we will have our Christmas party. Sa panahon, in Royal Business Lab, with the help of God, in this company, lahat tayo may magandang bukas. May magandang kinabukasan. Okay? Sundin lang muna natin yung sistema. If you will just do what we did, ano ginawa namin? Simple lang ho. Naupo, nakinig, naniwala, ginawa. Ganun lang ginawa namin. Naupo kami, nakinig kami sa presentation, pinaniwalaan namin yung sistema, sinunod namin yung sistema, ito na nangyari sa amin. 2 years pa lang ang company. Ang dami ng improvements, ang dami ng pangyayari. Katulad ng isang inimbitahan ko, 25 years na siya. Nung una, medyo ayaw. Talagang skeptic at patigas ang talagang may pride. Sabi niya, maganda ba yan? I'm earning 25,000. Sabi niya, I'm earning 80,000 rather every month already. So, medyo low broke na. Okay, magandang gusto. Diba? After the presentation, yung dating ganyan ng niya, pride niya, bigla bumaba. Bakit? Nakita niya, yung isang buwan niya, isang linggo ko lang. Diba? At siya, 25 years bago niya nakuha yung ganong income. Ako, 2 years pa lang. So sabi ko, sir, imagine niyo pag 10 years na ako dito, magkano na kaya yun? Diba? Baka naka-helicopter na ako pag pupunta dito. Diba? Pwede ba yun? Yes! Pwede! Gusto niyo ba nun? Yes! Okay. Meron kayong dapat gawin. Okay. You have to make a decision. Dalawa lang ang decision nyo. Yes or no. You have seen the company, you have seen the product, you have seen the marketing plan. You have to decide. Okay? And sino ba na magde-decide? Kamag-anak nyo, asawa nyo na wala dito, dapat kayo. Kayo nakakita na negosyo, kayo mag-decide. Tama? Kasi kung ano kayo ngayon, base sa decision nyo na nakaraan. Kung ano kayo sa susunod na panahon, base sa decision nyo ngayon. So pag-aralan natin, tingnan natin, ano ba maganda? O number 1, idea ng negosyo, maganda ba? Yes. Yes or no? Yes. Maganda ba yung magkakanegosyo ka na down payment lang? Yes. Franchise, down payment lang? O, kung sa tingin nyo maganda, di yes. Kung hindi, di no. Tama? Pangalawa, kaya nyo ba? Is it feasible? Ibig sabihin, may kakilala ko at least 2 tao sa buong mundo. Meron? Yes. Sa tingin nyo meron? Yes. Kung wala, o di no. Pangatlo, capital. Malaki ba yung capital? Sino gusto umaman? Sino may 11,588? Sabi ko na namin. Marami ganyan talaga, no? Mga kanto po, tanongin mo. Marami ka bang pangarap? Marami! Anong ginagawa mo? Lala, tulog lang ng tulog. Sumanalo sa loto, di ko tumataya. Sabi po, tinayaan namin 11,588. Magamat mahirap. Sabi ko nga, nung una, nagdinindin ang palingin ko eh. 12 million eh. Tama ba yun? Pero nung nakita ko yung kapalit, medyo lumakas ang loob ko. Lalo nakita ko yung posibleng mangyari sa akin. Alam nyo, dahil sa 11, ginawa ko lang parang kasi, I said yes to it. Diba? Yung iba nga, laki ng kapital eh. Ito, liit-liit lang. Diba? Kaya, yan po, tingnan nyo yung kapital. Timbangin nyo. Kung sa tingin nyo malaki talaga, o titimbangin mo. O yan, 11,588. Kapalit, 40 mil. Oh. Ano mas mabigat dyan? Eh pag ginawa mo pa, magkakabahay ka, magkakakotse ka. Di ba? Magkakaroon ka ng maraming ipon. O timbangin mo ngayon. Kung sa tingin mo, mabigat pa rin to, eh kalimutan mo na to, mas mahal to. Ipaon mo na sa limot to. Di ba? Kasi come to think of it, ilang 11,588 na duman sa kamay nyo? Marami na rin ba? Yes. May nangyari ba? Uy, ilang nilabas namin. Ito nangyari, lahat siya nakuha namin lahat. Para sa poso, lagyan lang namin sa tabong tubig, sunod namin yung sistema, ang daming lumabas. Ganun ang Royal Business Lab.
Di ba? Kung susundin yung sistema. Naupo, nakinig, naniwala, ginawa. Hindi pa naman kasi nakinig lang. Walang ginawa. So, you have to consider the capital. And lastly, profit. Kung sa tingin nyo kikita kayo, then do it. Di ba? Say yes. So, go right fast. That's my challenge to you. If you think maganda talaga yung negosyo, say yes to the business and do it immediately. Because you have to consider another two things. Timing and positioning. Importante yung bagay mo yan sa negosyo. Oo nga, nagustuhan mo. Kaso hindi mo agad ginawa ng paraan. Nakulay lang takuloy. Nagising kayo sa umaga at nakaibigan mo, member na, ikaw na lang hindi. Nahuli ka sa timing. Nagustuhan mo yung negosyo, kaso hindi ka agad pumosisyon. Diba? O, saan ka ngayon? Yan ka. O yan, nag-invite ka. Kung in-invite ka, dapat nandito ka kagad. Pero hindi, nagpahuli ka pa. Ang dami na ulit na napunta. Ang dami nang nauna sa'yo. Nandito ngayon sa dulo. Sa ilalim na isang daan. Yan, nandiyan ka. Kulang ka na naman sa positioning. Anong gusto nyo ngayon? Ibaba o ilalim? Kasi kung inunahan mo, kunwari nandito ka, yung isang daang grupo nun, dapat grupo mo. Tama ba yun? Yung benta ng isang daan, dapat sa'yo. Pero daw nahuli ka, sa ilalim ko na isang daan. Tama? Oh, Ma'am Linda, ibabaw ilalim. Kita nyo? Di ba? Ibabaw ilalim. Oh. Ba't ibang hindi nyo? So, yan po yan. You have to consider all these things. Okay? Let me end with the story. Okay na mo ba? Okay, I'm done with the presentation. Pero, this could challenge you as well eh. Few years back, more than 25 years ago, my father was invited to invest in a business. Okay? Ang pangalan ng business, Jollibee. Okay? He was offered a franchise for 1 million at Baguio. He was earning that much during that time kasi he's connected with BIR. Okay? So may pera. May pera mo siya. Pero he turned down the offer. Kasi naniwala siya sa mga sabi-sabi ng mga kaibigan. So, tapos mahina ang loob niya, hindi niya nilakasan ang loob niya. Tinurn down niya ang offer. 5 years after, nagkasakit yung father ko. Naubos yung pera namin, naubos yung pera niyang inipo sa ospital. Nung nagkasakit na siya, tsaka niya lang sa amin sinabi yung ganung opportunity. Lahat po kami naglumo, lahat po kami nang hinaya kasi during that time, nasa 25 million na yung Jollibee. So, sabi ng father ko, sayang, kung inuohan ko sana yun, pagkasakit man ako ngayon, hindi nadama yung ekonomiya ng pamilya na. Deep inside me, nagsisiyo ako at nagkaroon ako ng grudges sa father ko. Sumama talaga loob ko. Kasi, pili mo dahil doon sa maling decision niya, nadamay kami. Tama po? Talagang sumama ang loob ko, sinisisi ko yung tatay ko. Ninto siya. Ninto ko na. So, pero it was a challenge in my part kasi right now, I'm a father also. When I was invited in the business, tatay na ako. I have 4 kids. Now, ang sabi ko, ayoko mangyari yung nangyari sa tatay ko. Na kung saan dumating yung opportunities, binaliwala. Tama? And buti na lang mo, kinagat ko yung offer. And because of this, hindi na bumalik ng Amerika. And because of this, nakikita ko kahit paano may magandang future. Yung tipong magpantayang pa ako ngayon, meron ako magandang may iwan na legacy. At kahit paano pag-aari yung mga. Di ba? So, it's a good, di ba? It's a good thing na meron tayong desisyon, meron tayong ginagawa. So, also, there's a possibility also na ganun din ang mangyari sa atin. Tama ba yun? Yes. Ito, tanong ngayon. What if 5 years after, 10 years after, tanungin tayo ng anak natin, Tay, bakit tayo mahirap? Ba't tayo walang ganyan? Ba't tayo walang ganyan? Hindi ka kasi nag-royal. Pwede bang ganunin tayo? Yes. Ang tanong, ano sasagot nyo? Eh, nandito kayo ngayon. May excuse ba kayo? Wala. Wala kayong excuse. So I would rather tell you and challenge you to make the wise decision also right now. Diba? Nakita nyo maganda? Make the wise decision. Yes or no? Kasi pag sila nagtanong,
Hindi natin may sagot yung, pwede ba sabihin, ay wala yata ako, absent ako. Hindi, nandito ka kayo. Di ba? So dapat gumawa tayo ng desisyon. Tanungin niyo sarili niyo ngayon. Hindi ibang tao, kayo nakakita eh. Tanungin niyo sarili niyo, maganda ba? Maganda. Convince o convince na convince? Deal or no deal? Maraming salamat po and God bless.